Hello everyone. Uh, Good morning. Good morning. Share ko lang sa inyo yung small business ko na nag-start last last year October 4, 2023. So nag-sub ko na ko sa isang company. Then ang ginagawa ko po is mga corporate. Ibig sabihin, mga office wear, ganyan. Mga blouse, mga uniforms, pang-opisina, DepEd. So, ako po yung nananahe din. May mga sewer din po ako dito. So, ito po yung aking small business. Nag-start po ako ng dalawang machine, which is single needle machine and overlock machine. Then, may bigay po sa akin si company. Hindi naman actually pala bigay kasi pababayaran nila sa akin. 3 single needle machine. So, ngayon wala po akong sewer kasi yung iba nagsa-sideline lang dito. Kapag galing po sila sa kanilang company, pag wala silang OT, pag wala silang pasok, nagsa-sideline sila. So, may mga sewer din naman po ako na nananahi sa labas kasi may sarili silang mga sewing machine. Doon sila nananahi. Then ako, pick up, deliver, then QC po ng kanilang gawa. So, ito po yung aking po sa inyo yung aking small garments. Ayan. Ayan po yung aking small garments. Ang aking pinagkakabalahan. Ayan. Ayan. So, ngayon, ako lang po yung nananahi. Minsan, nakaka-boring, pero syempre, alam niyo na, basta pagkakapirahan, kailangan gawin. Minsan, nakakapagod, pero no choice tayo, di ba? Ito yung trabaho. Short story daw, pero magiging long. Ito kasi yung trabaho na kahit hindi ka, alam mo yun, kahit hindi ka, sabihin na natin hindi ka nag-aral or whatsoever, basta marunong kang manhe, mabubuhay ka. Kasi hindi naman kailangan na nakatapos ka or may pinag-aralan ka para lang matuto kang manhe. Parang ganun. Sa umpisa siguro mahirap, pero syempre pag nagamay mo na rin naman yung sewing machine, actually madali na siyang gawin. Masarap kasi marami kang matatahi, marami kang magagawa. Minsan yung mga damit ko, tapos minsan yung mga short, mga ganyan, ako na lang din ang gumagawa. Pag natuto na rin based sa experience. Nag-start kasi ako mag-garments, parang ano lang ako, helper. Helper yung katulong ng mga sewer, taga-marking, taga-cut, ganyan. Helper, tapos naging mover. Mover, which is nag-i-input ka ng cut goods, ng gawa, input, output, ganon. Accessories, ganyan. Then, nag-aral akong manahe. Nung natuto ako manahe, saglit lang po ako nanahe, parang 1 or 2 years lang po ako nanahe dahil nga na-enjoy ko yung ginagawa ko. Kasi pag na-enjoy mo yung ginagawa mo, mabilis ka. So, na-promote mo kaagad ako na line leader, ganyan, line leader, tapos naging supervisor din, mga anik-anik, dyan. Higher position, parang ganon. Tapos, nung magsarado si company, lipat ako na ibang company, syempre hindi naman kasi pag sinabi natin garments, ay pare-parehas na. Iba-iba po kasi yan. Merong nasa garments ka pero ang tinatahi nyo po is halimbawa yung pinanggalingan ko is ang tinatahi po is innerwear, ganyan, may jacket, may pants, may mga seat cover, ganyan, mga pang-export, ganon. Then nung magsarado si company, parang mas preferred ko na nag-isip kasi ako ng yung business na pwede kong gawin. Nag-try ako ng iba't ibang business, pero naisip ko rin, syempre kung magbi-business tayo, dapat doon tayo sa talent natin. Kasi kung magbi-business ka, tapos hindi mo naman mapapangatawanan. Halimbawa, nag-business ka ng ganito, hindi mo naman field yon, pag-aaralan mo pa. So, naisip ko itong pananahe para hindi rin naman masayang yung aking makina. Naisip ko yung ganito, manahe. Hanggang sa ito, nakakuha na rin ako ng finally, nakakuha ako ng yung direct na supplier na which is magsusupply sa akin, hindi ako mawawala ng gawa. Masaya lang kasi kahit papaano nakikita mo, kahit mabagal, nag-i-improve tayo.
Sana lang magtuloy-tuloy. Yun lang mga kasower. Bye-bye. Happy day. Happy working everyone.